natin sa mga oras na ito, ang isa ho sa mga traffic constable na nagpunta ho rito at pinadala dahil nga ho inaabot ng ilang kilometro daw ho ang haba ng traffic dito sa kahabaan ng highway matapos yung nangyaring aksidente kaninang madaling araw. Si Traffic Constable Arnold Padua. Sir, bakit inaabot ho ng ilang kilometro yung traffic dito? Ay po naman kasi ang gagaling sa Rizal at saka dito po sa Cainta, lahat po dito sa Marcos Highway po ang daanan po talaga niyan. Kasi po yung junction, maliit po ang daan doon, compare dito sa Marcos Highway na talagang malaki. So, ang ano po talaga, mas maraming volume ng mga sakyan talaga ang dumadaan dito. Tapos yung nangyari kanina aksidente, gaano kabigat ba ayon at talagang ganun ho ang nag-e-epekto sa traffic? Kanina po, in-alert po kami, tinawagan kami na mag-response po kami dito sa incident na nangyari dito sa traffic. Na on the way po, papunta rito, galing Antipolo, nandito pa lang po ako sa may Puerto po Darama, doon po yung tail ng traffic. May mga kinain bang lane na isinarang lane dahilan para, syempre, limitado na ho yung madadaan. Wala pong sinasarang lane, balito lang po talaga. Ito lang. Itong kanina may nakalagay dito parang heavy equipment, di ba? Yung crane. Opo. Kumain ba ng lane yun na dapat madadaanan ng motorista? Opo, bali ang nasakupan niya po, bali 4 lanes. Bali 2 lanes lang po bali ang gumagana kayo. Okay. So yung dalawang lane kanina hindi nadaanan? Opo. Okay. At natanggal yata yung crane dito. Anong oras na? Ang ano po, 4 o'clock na po. 4 o'clock na. Kaya ito nakikita natin ngayon na eto, makapal pa rin yung volume. Normally, hindi naman ganitong kakapal. Opo, lalo na po dito sa yan. westbound po. Hindi po ganyan. So hanggang anong oras natin inaasahan na ganyan yung magiging volume? Siguro po pagka na-reroute na po rito, okay na po yan. Pag na-i-open na ulit? Opo. Okay. Ano paalala ho natin sa ating mga motorista dito, sir? So, kasi dito talagang parating mag-iingat, i-check parati yung mga sasakyan, para yung brakes, yung parating sinasabi yung blow bag, yung parating ang kailangan i-apply sa mga sasakyan para iwas aksidente, tsaka parating yung sarili na maging alerto at saka kondisyon para hindi inaantok sa biyahe. So pasensya muna yung mga motorista natin. Opo, pasensya muna po dahil sa nangyaring ito naabala po kayo, yung iba hindi nakapasok sa trabaho. Pasensya muna po. Hindi man natin gusto yun Nagdagdag ba kayo ng mga tauhan ngayon dito? Opo, kanina po nag-join forces po ang pang-umaga at saka panghapon para makatulong po sa ng flow ng traffic dito. Maisaayos na yung traffic. Okay. So saka dahil Friday ngayon, nakadahilan din ba yan? Friday po talaga, medyo pagdating po ng mga 6 to 7 hanggang 8, medyo nagbibuild up po ang traffic. Pero ngayon po, hindi naman po katulad dati dahil malaki na po ngayon ang kalsada ng Marcos Highway. Hindi po katulad dati na may mga nakasagabal pa po yung mga concrete barriers, gawa po na ginagawa pa itong ating LRT. Pero ngayon po, maluwag na po ito at saka napagtutulong-tulungan na po namin ang pag-aano po ng traffic. Okay, maraming salamat si Traffic Constable Arnold Padua ng MMDA. Sir, magandang hapon.